Magandang araw po muli mga kaibigan, at muli po nandito tayo sa Huntahan ng Bayan TV. At pag-usapan po natin itong lumabas na balita ng daily ng Inquirer Today. Ito po yung tungkol doon sa 10 million pabuya sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy para po siya ay maaresto. Ito po ay inanunsyo ni DILG Secretary Benhur Abalos. Panoodin po muna natin yung balita at bago po tayo magbigay ng komento. A 10 million peso reward awaits anyone who will step forward and provide credible information that would lead to the arrest of fugitive televangelist Apollo Kibuloy. In a press conference on Monday, Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos also announced a 1 million peso reward each for the arrest of Kibuloy's subordinates Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semañez, and Jacqueline Roy. Sila'y pinaghahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, bata, and exploitation, child abuse and exploitation, at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. On April 3, So, ayan po. Kung atin pong matatandaan, ito pong problema ni Pastor Apollo Kibuloy ay nag-umpisa po doon sa mga programa ng SMNI. Una po yung gikan sa masa ni dating Pangulong Duterte, na kung saan naglalabas sila ng mga pahayag at tinutuloy sa yung mga pagkakamali ng gobyerno at yung nagiging lakaran ng mga makakaliwang grupo. At nasundan po yan nung kay Eric na tinatanong niya kung saan ay gumastos ng malaki si Speaker Martin Romualdez, at yan po ay nauwi pa sa pagkakakulong ni Ka-Eric at saka ni Dr. Lorraine Badoy sa Senado dahil sila po ay nakontempt. Ito po ay isa pang naging matunog na balita noong mag-file ng complaint si Risa Hontiveros sa Senado at sinimulang imbestigahan ang kalakaran ng KOGC o yung religious group na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy, kung saan po nagpresenta si dating si Senador Risa Hontiveros ng mga witnesses na nagsasabi, nagpapatunay ng mga kasalanan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero yun po ay naging malaking tanong dahil lahat ng witnesses nila ay nakapiring. At doon po sa pagkakataon na ganon, medyo kaduda-duda dahil kung ikaw ay mag-witness, dapat sabihin mo ang tunay mong pagkatao at kung ano ka, at dapat nakikita ka ng publiko. Pero yan naman po lahat ay pinasinungalingan din ng ibang mga tao ng KOGC o ng grupo ni Pastor Kibuloy, hanggang sa nauwi pa po yan na yun pong isang anchor sa TV5 na si Ed Lingaw ay tinawag na fugitive daw si Pastor Kibuloy, na isa pong malaking pagkakamali dahil unang-una hindi pa naman nahuli si Pastor Apollo Kibuloy at hindi rin siya tumakas. At yung warrant sa kanya ay hindi pa nasa-serve sa hanggang ngayon. So iba po yung pugante kaysa doon sa akusado. So yan po. At ngayon pong lumabas itong 10 milyong pabuya na ito para sa pagdakip o pagtuturo sa kinaroroonan ni
Pastor Kibuloy kasama ng kanyang ibang mga kasama na may patong din na tagi 1 milyong piso. Hindi po kasi maitatanggi at maitatago. Ang administrasyong Marcos po ay napakalaki ng problema at napakalaki ng mga hinaharap na suliranin, unang-una sa korupsyon at saka sa mga maling desisyon. Unang-una po yung napipintong gera sa West Philippine Sea, na sinabi na sa atin ng isang retired general ng Army, ng US Army, na tayo ay hindi nila kailangan at hindi nila tayo kaibigan, kundi tayo ay isa lamang gamit para sa US. So, yun po ay malinaw niyang sinabi. At isa pa pong naging issue dyan, yung Reuter mismo, sinabi na during nung panahon ng pandemya, gumawa ang US ng propaganda para sirain yung vaccine na Sinovac na produce ng China, at naging dahilan ito para mas lalong dumami ang namatay ng mga Pilipino. So yan po yung mga ugat ng mga problema ng administrasyon na ito. At hindi po rin po maitatanggi, kabi-kabila, halos buong lugar sa Pilipinas, kahit sa abroad, sa Hong Kong, sa Japan, sa Canada, sa US, ipinagsisigawan nila na Marcos resign. So ito pong tingin natin dito sa pagpataw ng ganito kalaking halaga sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy ay preparasyon para sa SONA. Kasi sa nalalapit na SONA, kung makakapagpresenta sila ng isang bagay na medyo paniniwalaan ng mga tao, may posibilidad na kahit papaano bumalik yung respeto at tiwala ng publiko sa ating Pangulo at saka sa kanyang administrasyon. Kasi po napakalaki na ng pagdududa o pagkadismaya ng mga tao sa kanilang ginagawa. Unang-una yung ayuda system na kada kibot na lang ayuda, kapag may problema ayuda, namigay sila ng murang bigas pero isinusuka ng ibang mga tao dahil ang ginagamit pala nilang bigas ay yung mga old stock at halos mabubulok na, hanggang sa may nagsabi na halos parang pagkain na ng hayop. So yan po yung mga problema, ilan sa problema ng administrasyong ito. At ang target po nila sa SONA ay masabi na ang administrasyong ito ni Marcos ay isang hindi man perpekto ay napakagandang administrasyon na para sa mga Pilipino. Unang-una, pinipilit po nila tayong paniwalain na sapat yung supply ng bigas at kayang-kaya nating magbenta ng murang bigas sa mga Pilipino, na kung tutuusin ay isang malaking katanungan dahil alam naman po natin na tayo ay umaasa lang sa importation at wala po tayong sapat na produksyon. At yan po ang isang hindi pinagtutuunan ng administrasyong ito, kung paano tayo makawala sa importasyon at makapag-produce tayo ng sarili natin. So may apektado rin pong sektor ng magsasaka sa nangyayaring sobra-sobrang importasyon. O sila ang nasasalang sa hindi magandang kalagayan kasi kapag nakapag-import sila ng sobra-sobrang bigas at biglang bumulusok ang presyo sa palengke, kawawa yung mga magsasakang ang inaasahan din lang nila ay yung kanilang produkto. So isa pa pong naging maliwanag na problema ng Marcos administration ay yung lantaran nilang pagwawaldas ng pondo ng bayan. Kamakailan po ay nagdaos ng isang konsyerto sa palasyo at yun daw po ay handog sa mga health worker. Pero ang masakit po nito, pagkatapos ng concert, yung secretary ng Department of Health ay nagsabi na may kakulangan pa sa pondo para sa mabayaran yung mga health workers at nasa 27 billion pa lang pa ang kakulangan kung tutusin. At nabuhay lang ang pag-asa ng
ng secretary nang mapirmahan yung 6 trillion plus na budget ng 2025 at sinabi niya na matutugunan na yung problema. So, yan po yung isang maliwanag na imbis na sana yung gasto sa ganyang bagay ay napupunta na doon sa pangangailangan ng mga health workers ay nalaspag pa at napunta pa sa wala. At ang pangyayari pong yan ay sinabayan naman ni Martin Romualdez sa Tacloban sa kanyang pakarosa na tadtad ng ilaw at namamato silang mag-asawa ng mansanas at mga kaindi. So, yan po ay lantaran talaga na pagwawaldas ng pera ng taong bayan at hindi ni po nila masasabi o maitatanggihan sa mga tao. So, nagpipilit po sila sa ngayon na makahanap ng isang solusyon o isang magandang bagay na magagamit nila para bumango sila sa SONA. At ang isa po nilang malaking ticket ay kung mahuhuli nila si Pastor Apollo Kibuloy. Sapagkat sa totoo lang, kapag nahuli nila si Pastor Apollo Kibuloy, hindi sigurado nila ito bibigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag o maipaliwanag yung kanyang side. So ang makikita na lang natin sigurado ay yung side ng gobyerno sa pagsasabing ito na si Kibuloy, nahuli na, ito na yung mga kaso niya at siya ay isasalang na sa paglilitis. So ganun po ang nangyayari sa sitwasyon sa ngayon. Kasi po mayroong isang pahayag yung Secretary General ng Kamara na pwede raw hulihin yung mga magpoprotesta na magsusuot ng anumang laban sa gobyerno. So dyan pa lang po makikita na natin na talagang tahasang panggigipit. At hindi lang po yan. Anyway, bago po tayo tumuloy, like and subscribe na lamang po muna. At balikan po natin yung iba pang issue. Ito pa po yung issue nung 19 na police commander na tinanggal sa Davao at Peñalitan. So yan po ay nakalinya doon sa paraan kung paano nila huhulihin si Pastor Kibuloy. At pag atin pong pinagtagni-tagni yung mga nangyayari, yung mga ginagawa ng gobyerno, nagkukumahog po silang pilit sa ngayon at lahat na lang ng magagandang programa na pwede nilang press release ay ginagawa nila. Isipin nyo, naka-press release yung libreng internet. Samantalang panahon pa ni Digong may libreng internet na o panahon pa yata ni Aquino may libreng internet na. So, kung nagkaroon man ng improvement sa ngayon, improvement na lang ang meron. Pero yan po ay matagal nang ipinatutupad. So, kung atin pong susuriin, parang desperado o umiikot na talaga ang tumbong nitong grupo ng Marcos kung papaano sila makakagawa ng isang magandang eksena at isang magandang salaysay para sa SONA. At hindi naman po maitatanggi, ayon sa balita, ang 2024 daw ang pinakamalaking SONA na kung saan nasa 2,000 ang imbitadong guest. At ito po ay pinalagan na rin ng ilang anti-Marcos kasi lumalabas na sa dami ng magiging guest, aabutin na naman ito ng halos 20 million pesos na gastos. So at yan po ay pundo na naman ng taong bayan. Nang dahil lang sa simpleng magsasabi sila ng kanilang magagawa, na pwede naman nilang magawa kung tutuusin na hindi kailangan ng ganyang kalaking gastos, ay kailangan pa nilang humanap ng makukumbinsi nila at papaniwalain nila ang sarili nila na naniniwala yung taong bayan sa kanila. So, sa tingin ko po, isa lang talagang magandang estratehiya ang ginagawa nilang ito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung sakasakali at mahuhuli si Apollo Kibuloy bago mag-SONA, medyo giginha-ginhawa ang pakaramdam ng Marcos administration dahil meron silang magiging ticket. Pero kung ano't ano man po ang kalabsan nito, mahuli man si Pastor Apollo Kibuloy, hindi po nito mababago yung mga nakita ng tao na kanilang ginagawa. At ang isa pa talagang malaking issue sa ngayon, yung pagiging involved ng Pangulo sa droga
ay hindi pa niya pinapatunayan o pinasisinungalingan ng tama. At simple lang naman ang hinihingi ng mga tao, dumaan siya sa isang lehitimong pagsusuri sa droga. So, kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? At sa tingin po ba ninyo itong SONA ng Marcos administration sa darating na July 2022 ay magiging produktibo o magiging isa na namang malaking kasiraan? Hanggang dito na lamang po muli at maraming pong salamat.